Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Giannis Antetokounmpo nga ay tinatawag ng iba na old school type of player. Sa panahon ngayon na body-body na ang karamihan ng players, si Giannis ay gusto ngang ipanatili ang competitive spirit ng game. Ayaw niya nga makipagkaibigan sa mga players sa labas ng court. Madalas mo nga siyang makikita na mga kapatid niya lamang ang kanyang kasama. Hindi naman niya ito kaaway, ngunit hindi niya din ito may tuturing na mga best friend ang mga player outside the court. Tila ba tulad kay Kobe Bryant noon kung saan ang mga teammates na lang talaga ang kaibigan niya. Madalas mo nga makita ang mga NBA players na magkakasamang nagwo-workout tuwing off-season, habang si Kobe naman ay nakikipag-workout sa mga legends tulad ni Hakeem Olajuwon. Well, si Giannis nga ay gustong sundin ito. Pupunta din siya ngayon sa Houston upang mag-workout kasamang one of the most skilled big men of all time. Noon nga ay nakipag-workout din si Giannis kay Kevin Garnett. At nakita nga natin na nag-elevate ng husto ang kanyang toughness matapos ito. Ngayon nga ay gustong ipulido naman ni Giannis ang kanyang footwork at skill set sa pinta. Dahil kapag tumanda na din nga siya ay hindi na siya magiging kasing athletic at kasing lakas niya ngayon. Kailangan niya makagawa ng adjustment kung saan kaya niya maging epektibo kahit na hindi na siya ang mas malakas, mas mabilis at mas mataas tumalon sa mga players. Kailangan niya nga ma-improve ang kanyang footwork. Bukod nga sa magandang weapon ito para sa isang big man, tipid stamina din nga ito at iwas injury. Paliwanag ni Giannis kung bakit ayaw niyang makipag-workout sa kapwa niya active players, hindi niya nga daw kaya maging peke. Ito daw ang dahilan kung bakit dumidistansya sa iba, dahil kapag nag-workout daw siya kasama ang mga active players ay sa palagay niya ay nababawasan ang kanyang advantage kontra sa mga kapwa niya players. Kayo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa logic ni Giannis Antetokounmpo? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Terrence Romeo. Si The Bro nga ay pwede natin makonsider bilang one of the most skilled players sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ibang level nga ang kanyang skill set. Kahit mga NBA stars sa tulad nila Tony Parker ay napapabilib na dito. Ganun pa man, alam naman natin na sa Pilipinas nga ay bawat window ay iba ang players natin sa ating national team. Kasamang politiko ng basketball sa ating bansa at iba't ibang mga injuries niya, pwede nga nating masabi na hindi natin nasulit ang galing ni Terrence Romeo para sa ating Gilas Pilipinas. Well, ngayon nga balik gilas na siya ay wala na ngang masabi ang history coach ng PBA na si Coach Tim Cone sa galing ni Terrence. Kinukumpara niya nga ito kay Flying A Johnny Abarrientos. Gumagawa daw ito ng mga bagay sa practice at talagang mapapabilib ka. Tahimik lang nga daw ito, ngunit kakaiba umano ang talento nito tulad lang ni Johnny A. So ayun nga po mga kaibigan, na-handle na ni Coach Tim Cone ang mga galing na guards sa tulad ni Kagiwa, Helter Brand, James Yap, PJ Simon, Willie Miller, Eli Tenorio, Jojo Lastimosa, Jeff Carriaso, Sol Mercado, Scottie Thompson, Mark Baroka at iba pa. Kaya naman ang mapabilib nga si Coach Tim at may kumpara ka pa nito kay Johnny Abarrientos ay napakalaking bagay nga mga kaibigan. Dahil dyan ay inaasahan na ibababa ni Coach Tim Cone si TR7 sa Asian Games. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?